Kumusta mga kamatatag? Andito kami ngayon sa covered court ng Gagasangan Integrated School kung saan kami din ay nagtuturo. Dito pinaplano namin kung ano yung magandang ruta nang sa ganon masiguro ang kaligtasan sa aming paglalakbay. At sa sandaling ito, gusto naming samantalahin magpasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga videos, lalong-lalo na po yung mga nag-subscribe na. At sa mga hindi pa na mag-subscribe na po kayo para sama-sama tayong mamangha, tuklasin ang itinatagong ganda ng Pangasinan. Dahil ang mga napanood ninyo, ang mga nakita nyo ay mga patikim pa po lamang. So tara na, larga na mga kamatatag. Samahan nyo kami dahil medyo mahaba-haba ang ating paglalakbay. Dahil papunta at pauwi ay 5 bayan ang ating madadaanan. Larga na! Andito tayo ngayon sa unang bayan na ating madadaanan patungo sa ating destinasyon, ng bayan ng Santa Barbara. At dito makikita nyo ang kanilang napakagandang sports complex. At ito naman, papasok na tayo sa ikalawang bayan, ang bayan ng Malasiki. Dito makikita nyo ang malawak na palayan, malawak na bukirin.
mga kamatatag, nakarating na rin tayo sa bayan kung saan matatagpuan ang ipapakita namin sa inyong magandang tanawin. At una dito na ipapakita namin sa bayan ng Bayangbang ay ang kanilang ipinagmamalaking paaralan, ang Pangasinan State University. Kilala ito dahil sa mga top-notchers pagdating sa board exam ng teachers. Sa wakas, narating na rin natin ang mismong bayan ng Bayangbang. Ito yung bayan ng Bayangbang. At sa sandaling ito, bibigyan ko kayo ng isang maiksing historical background ng bayan ng Bayangbang. Alam niyo po ba mga kamatatag na ang bayan ng mga Bayangbang ay tinuturing na Union Capital of Pangasinan at Corn Belt of Pangasinan. Matatagpuan ito sa gawing timog ng Pangasinan at ang mga kalapit bayan naman nito ay ang Malasiki, Basista, Mga Taram, Orbistondo at Bautista. Ayon sa kwento, ang Bayangbang ay tinatag noong ika-16 na siglo sa pamagitan ni Agalit isang Ita. At ang pangalan ng Bayangbang ay galing sa ngalan ng isang halaman na kung tawagin ay kulibangbang. Noong unang panahon dahil sagana ito na tumutubo sa lugar. Hanggang sa naglaon, na bayan ng Kulibangbang hanggang sa naging Bayangbang na lang. At alam niyo po ba mga kamatatag, malaki ang naging papel ng bayan ng Bayangbang sa ating kasaysayan dahil noong November 1899, ang Bayangbang ay dineklara ni President Emilio Aguinaldo bilang kapitulyo ng Philippine Revolutionary Government. Siya kasi at ang kanyang hukbo ay pansamantalang tumigil dito habang sila ay tumatakas sa mga Amerikano. At alam niyo po ba mga kamatatag, ang Bautista o bayan ng Bautista ay dating barangay lamang ng Bayangbang. At alam niyo po ba mga kamatatag, dito na isulat naman ang litra ng ating pambansang awit na Lupang Hinirang. Hindi lang yan mga kamatatag, alam niyo po ba ng ating mga magagiting na hiniral kagaya ni Antonio Luna at Gregorio del Pilar ay ilan lamang sa mga hiniral na nakaapak sa bayan ng Bayangbang. At higit sa lahat mga kamatatag, ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay makailang beses nakapasyal sa Bayangbang. Bakit? Dahil sa tuwing dadalaw siya kay Leonor Rivera sa Kamiling, ay binabaybay niya ang Bayangbang Kamiling sa pamamagitan ng tren. So ayan mga kamatatag, nabigyan na namin kayo ng isang maiksing historical background ng bayan ng Bayangbang. Ngayon, lalarga na tayo, pupunta na tayo kung saan puntahan natin ang talagang pakay nating makita at mamangha sa ganda ng ating pupuntahan. At ito na nga mga kamatatag, napakita na namin sa inyo ang talagang pakay namin. Ito ang St. Vincent Ferrer Statue. Matatagpuan ito sa Barangay Bani, Bayangbang, Pangasinan. Itinuturing ito na world's tallest bamboo sculpture na itayo bilang pag-alala at pagmamahal ng taong bayan ng Bayangbang sa kanilang patron na si San Vicente Ferrer. Sinimulang itayo ito noong June 20, 2018 at pinasinayaan noong April 5, 2019. Itinaon ang pagpapasinayan nito sa eksaktong araw ng ika-600th anniversary ni St. Vincent Ferrer. Alam niyo po ba mga kamatatag, umabot lamang ng 10 buwan ang pagpapatayo dito at mayroong 608 na katao ang nagtulong-tulong para ito ay itayo. At alam niyo po ba mga kamatatag, mayroon tayong trivia dito. Sa 608 na manggagawa, isa dito ay isang babae. Opo mga kamatatag, narinig niyo po. Tama po ang inyong narinig, isang babae. At ang taas ng estrukturang ito ay mayroong 50.23 metro.
at tinatayang mayroong 60 toneladang engineered bamboo panels ang ginamit para dito. Naitayo ito sa pamamahala ni dating Mayor Cesar Kiambao. Naitayo ang sculpture na ito bilang simbolo ng pagkakaisa ng mga taga-Bayambang laban sa kahirapan. Pagpapakita rin ito na kung gaano katatag ang pananampalataya ng mga tao rito. Yan po ang maiksing background o history ng tinuturing na world's tallest bamboo sculpture ni Saint Vincent Ferrer. At hindi lamang yan mga kamatatag ang makikita dito. Mayroon din tinatawag na prayer park. Dito, pag nagdarasal ka dito, damang-dama mo. Ikaw ay relax na relax at solemn na solemn. Dahil sa bukod sa aircon, ang loob nito, talagang mafe-feel mo, mararamdaman mo yung presensya ng Diyos dahil napakasolemn. Dahil bawal na bawal po na maglikha ng kahit na kunting ingay. At bukod dyan mga kamatatag, nasisiguro din ang seguridad ng mga taong pumupunta dito dahil mayroon tayong mga mababait, very accommodating, matulungin na mga tourist police. Kagaya po ng nakausap natin dito ngayon, ay napakabait po, napaka-accommodating, napaka-down to earth na isang tourist police. Ayan mga kamatatag, naipakita na namin ang isa sa mga ipinagmamalaki ng probinsya ng Pangasinan. Yan yung napasama sa Guinness Book World of Record na tallest bamboo structure. Ngayon, pauwi na po tayo dahil dalawang bayan pa ang ating madadaanan bago tayo makarating sa ating pinagmulan. Yan yung bayan ng Basista at ang syudad ng San Carlos. Tara, samahan nyo kami sa pag-uwi. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagtangkilik at patuloy ninyong panunood sa aming mga videos. God bless!